Sa taong 2026, nagkakagulo ang mga bilyonaryo sa pagwaldas ng pera para sa mga pinakabagong hybrid supercar na parang kidlat sa bilis. Mga naglalakihang smart mansion sa tabing dagat na puro high-tech, mga mega yate na kayang magsakay ng mas maliliit na bangka sa loob, at mga private jet na maghahatid sa iyo kahit saan ng sobrang komportable. Mga fossil ng dinosaur na gagawing parang museo ang bahay mo, at isang huling bagay na sa sobrang mahal, tinalo na ang lahat. Isang painting na nagkakahalaga ng mahigit $236 million. Simulan natin ang listahan sa mga hybrid supercar na puno ng lakas at teknolohiyang galing sa mga racetrack. Ang pinakasikat ngayon ay ang McLaren W1. Sa simula pa lang ng 2026 ang dating, pero syempre VIP access ang mga bilyonaryo, kaya yung iba sa kanila nakatago na to sa garahe. Ang presyo nito nagsisimula sa $2.1 million. Meron itong 1,258 horsepower galing sa twin turbo V8 hybrid engine niya. Dahil sa magaan itong carbon body, napakagaan niya para sa matatalim na likuan. Ang mga active aero part nito ay gumagalaw para idiin ang sasakyan sa kalsada para sa mas magandang kapit nang hindi bumabagal. Ang arangkada nito mula 0 hanggang 60 miles per hour ay wala pang 2 seconds at kayang umabot sa higit 217 miles per hour. 399 lang ang ginawa at naubos agad. Maging ang mga bilyonaryong tulad ni Jay Leno nakipag-unahan para sa isa sa mga huling unit. Ginawa ang kotse na ito para sa performance na pangkarera pero pwede sa kalye na may hybrid power na nagbibigay ng biglaang bilis at mga active parts na nag-adjust kada segundo para sa pinakamagandang handling. Maliit lang ang baterya nito para lang talaga sa dagdag bilis. Hindi ito para sa mahahabang biyahe gamit lang ang kuryente. Tumitimbang lang ito ng 3,844 pounds kapag walang laman, kaya sobrang gaan para sa isang hybrid na hypercar. Sa loob, alkantara ang mga upuan at carbon ng trim na may digital dash na nagpapakita ng bilis, charge ng baterya at mga lap time. Ang manibela nito ay may mga pindutan para mabilis na magpalit ng mode tulad ng track o sport. Gawa naman sa titanium ang dulo ng tambucho para sa malakas na tunog. Patay na patay dito ang mga bilyonaryo dahil ito na raw ang pinaka-advanced na McLaren sa lahat, perpektong pang-display sa mga car meet o sa kanilang mga private truck. May espesyal na rear wing din ang kotse na tumataas para sa downforce o bumababa para sa mas matulin na takbo. Carbon ceramic ang preno nito para sa mabilisang paghinto mula sa matinding bilis. Espesyal na Pirelli Trafo RS ang mga gulong nito para sa sukdulang kapit. May maliit na trunk din ito para sa mga gamit at charging port para sa bahay. Ang front splitter ay nag-adjust para sa mas mababang drag o mas mataas na grip. May espesyal na cooling system din ang kotse para sa baterya at makina para manatiling malamig sa matinding arangkada. Ang Ferrari F80 naman ay nagsisimula sa $3.7 million. Umaabot ito sa 1,184 horsepower galing sa isang twin-turbo V6 hybrid na may mga electric motor sa lahat ng gulong para sa perpektong kapit. Gumagamit ang active suspension nito ng mga kamera para makita ang mga lubak at agad-agad na ayusin ang takbo para manatiling flat kahit sa sobrang bilis. Ang top speed nito, mahigit 220 miles per hour. 799 lang ang ginawa. Sold out din agad. Dinala nito ang teknolohiya ng Ferrari mula sa mga race car papunta sa kalye at ang suspension nito ay kayang hulaan ang mga problema bago mo pa maramdaman. Ang V6 engine pa lang ay may 888 horsepower na at dinadagdagan pa ng mga electric motor para sa all-wheel drive power. May sleek na design ng kotse na may mga active flaps sa harap at likod para sa mas magandang downforce. May bago itong hybrid battery na mabilis mag-charge habang tumatakbo. Sa loob naman, leather at carbon ang makikita na may mga screen para sa navigation at performance data. Ginawa ito ng Ferrari para i-celebrate ang 80 years ng brand, kaya espesyal ito para sa mga kolektor na gusto ng kasaysayan at bilis. May rear diffuser din ang sasakyan na nag-adjust para sa mas matinding kapit o mas mababang drag. Ang mga gulong nito ay espesyal na Pirelli P0 Trofeo RS para sa sukdulang kapit. May maliit din itong trunk at charging port. Ang mga upuan ay custom leather na may mga logo ng Ferrari.
May bagong exhaust system ang kotse na parang tunog ng race car. Ang bubong naman ay may glass panel para pumasok ang liwanag. Ang Lamborghini Tamario ay nagsisimula sa $390,000 pero kapag dinagdagan mo ng mga extra, lumulobo ang presyo. 920 horsepower na twin-turbo V8 hybrid na umaabot sa 10,000 RPM ang pinakamataas para sa kahit anong turbo na Lambo. Ang pushrod suspension nito, parang sa F1 cars, ay nagbibigay ng matatalim na liko at ang tatlong electric motor ay nagbibigay ng mabilis na arangkada. Isa itong plug-in hybrid na hindi nawawala ang bagsik ng isang Lambo. Dinadagdagan nito ng mga tao ng sandamakmak na extra para mas gumastos. Libre ang mga basic na kulay, pero ang custom o matte na pintura ay nagkakahalaga ng $9,600 hanggang $16,500 bawat isa. Ang mga bespoke na kulay ay umaabot ng $23,600 hanggang $32,700. Ang mga preno na may espesyal na kulay ay dagdag $1,900. Ang mga side mirror na gawa sa carbon fiber ay $4,000. Ang mga sport seat ay dagdag $8,100. Ang Algorita lightweight package na may mga carbon parts para sa splitter, palda at door panels ay $45,900 na at abot pa ng $78,600 kung may special livery at shiny o matte finish. Ang mga carbon wheels ay $26,200 na may dagdag na $1,300 para sa titanium bolts. Ang mga matte carbon wheel cap ay dagdag $1,100. Ang titanium muffler, front lift system at iba pang maliliit na gamit ay kayang itulak ang presyo ng isang fully loaded na unit sa $450,000 o higit pa. Nilalagyan ito ng mga bilyonaryo ng kung ano-ano para sa kakaibang itsura, mas magaan na timbang at mas mabilis na oras sa track. May bago ring digital cockpit ang kotse na may malaking screen at mga display na pwede mong i-customize para sa performance data. May kakaibang tunog ang tambutsyo nito na parang galit at ang mga pinto ay bumubukas pataas na parang gunting para madaling pumasok. Sa loob, leather na may contrast stitching at mga carbon accent. May rear wing ang kotse na biglang lumalabas para sa downforce. Ang hybrid battery nito ay kayang patakbuhin ang sasakyan sa maikling distansya gamit lang ang kuryente. May maliit na trunk at charging port ang kotse. Ang mga upuan ay may pampainit at pampalamig. May espesyal na sound system din ito para sa musika o para marinig mo ang tunog ng makina. Ang tambucho ay may iba't ibang mode para sa tahimik o maingay. Ang mga kotseng ito ay hindi lang mabilis, sila ay mga matatalinong makina na may teknolohiyang pangkarera. Sunod naman ang mga hyper-limited na hypercar, mga sobrang bibihirang sasakyan para lang sa mga kolektor. Ang Gordon Murray 33 ay nagkakahalaga ng $1.8 hanggang $2.4 million. Walang hybrid do, purong V12 na makina na may 607 horsepower at manual na kambyo. Dahil sa mga titanium parts at carbon body, napakagaan ito at ang Clean Aero Tech ay nagbibigay ng kapit kahit walang malalaking spoiler. $100 lang ang ginawa para sa mga gustong maranasan ang purong old school na pagmamaneho. Dito, ramdam mo talaga ang kotse, walang mga screen o tulong, ikaw lang at ang makina. Umaabot sa mataas na revs ang makina para sa magandang tunog at sobrang gaan ng kotse, nasa 2,425 pounds lang. Simple lang ang loob nito, puro leather at carbon na nakatutok sa pagmamaneho. May maliit na windscreen ang sasakyan para sa classic na itsura, malakas ang tambucho at may titanium na dulo. May maliit na trunk din ito para sa mga gamit. Ang Koenig Seggemera naman ay nagsisimula sa $1.7 million. Mahigit 1,380 horsepower ang hybrid na makina nito na matalinong ipinamamahagi ang lakas sa bawat gulong. Kayang magsakay ng 4 na matatanda habang umaarangkada mula 0 hanggang 60 nang wala pang 2 seconds at may top speed na mahigit 250 miles per hour. Pwede pang i-upgrade para umabot sa 2,000 plus horsepower. Ito ang family hypercar na sobrang bilis pa rin. Dahil limitado ang bilang nito, para ito sa mga taong gustong isama ang mga kaibigan pero gusto pa ring manalo sa karera. May gold wing doors ito at kakaibang disenyo na agaw pansin talaga.
Pwedeng tanggalin ang bubong para lasapin ng hangin habang nagmamaneho at yung mga upuan sadyang hinulma para sa sukdulang ginhawa kahit gaano pa kahaba ang biyahe mo. Maluwag ang likuran para sa mga bagahe mo, puro digital na ang dashboard at may malaking screen para sa mga mapa at status ng sasakyan. May espesyal na sistema rin ang baterya nito para sa mabilisang pag-charge. Dinudumog ng mga bilyonaryong tech genius ang Florida para sa mga dambuhalang smart mansion sa tabi ng dagat dahil sa mababang buwis at nag-uumapaw na teknolohiya. Si Larry Page, ang isa sa mga utak ng Google, naglabas ng mahigit $173 milyong para sa isang compound sa Coconut Grove, Miami. Maraming lote na abot hanggang sa tubig, may sariling pandalan para sa malalaking yate at napapalibutan ng mayayabong na puno para walang makasilip mula sa labas at may pinakamatinding security gates. Isang pindot lang sa phone mo, kontrolado mo na ang ilaw, aircon, camera at lahat. Abot tanaw ang ganda ng dagat. May espasyo para sa mga swimming pool, gym, sariling sinehan, kusina sa labas at mga wellness area na kontrolado lahat gamit ang apps. Sobrang lawak ng bakuran para sa mga party at may sarili kang daan papuntang beach. Kayang ilock ng smart system ang mga pinto, buksan ng ilaw o magpatugtog base lang sa boses mo o kung nasaan ang phone mo. May sarili pang bahay para sa mga bisita at pangangat ng yate ang buong compound. Mayroon itong sariling imbakan ng alak at sinehan na may mga upuang recliner, kumpleto sa gamit ang gym at mayroon pang sauna. Ang kusina sa labas ay may ihawan at bar, mayroon ding tennis court at lugar para mag-practice ng golf. Si Mark Zuckerberg nakikipag-usap na para sa bagong mansyon niya sa Indian Creek Island, ang tinaguriang bunker ng mga bilyonaryo. Tinatayang nasa $150 hanggang $200 milyong ang halaga, isang maliit na isla na may 41 bahay lang. Binabantayan ng katubigan, mahigpit ang pagpasok, direktang nasa harap ng dagat, at may napakalaking espasyo para sa mga custom smart tech tulad ng voice control sa mga kurtina, ilaw, seguridad, at mga wellness room. Ganap na pribado sa isang lugar na para lang sa mayayaman. Mayroon itong mga dambuhalang pool, mga kusina sa labas, mga gym area, mga silid pelikula at mga spa. May sariling security team ang isla at bawal ang publiko. Ang bahay ay may sariling opisina at palaruan para sa mga bata. May gym na kompleto sa gamit at sauna. Ang labas naman ay may swimming pool at mga upuan para mag-relax. Kasama sa smart system ang mga smart mirror na nagpapakita ng balita at panahon. Si Jeff Bezos ay may 3 pag-aari sa Indian Creek. Gumastos siya ng kabuuang $237 milyong para sa mga waterfront estate na may mga pantalan, pool at ganap na privacy. Binili niya ang mga iyon para itayo ang kanyang pangarap na lugar. Si Tom Brady ay may mansyon doon na may pantalan ng bangka, mga lawan ng koi, kusina sa labas, gym, pribadong daan papuntang beach at sariling sinehan. Sina Ivanka Trump at Jared Kushner ay may ari-arian doon na may gourmet kitchen, pribadong opisina, home gym, spa area at malalawak na sala. Sina Beyonce at Jay-Z ay naiuugnay din sa lugar na may mga dambuhalang ari-arian. Ang mga lugar na ito ay may malalaking pool, mga sariling sinehan, gym at mga smart system sa bawat sulok at sobrang pribado ng isla na may iisang tulay na pasukan at mga nagpapatrolya. Kayang kontrolin ng mga smart home ang temperatura, mga security camera at ilaw mula sa kahit saang panig ng mundo. Marami ang may mga imbakan ng alak, bowling alley o basketball court sa loob. Kasama sa seguridad ang mga kamera at guwardi 24/7. May mga pribadong beach ang isla at walang pampublikong daan. Hindi ito mga ordinaryong bahay. Ito ay mga high-tech na safe zone na may nakakabaliw na kontrol at walang sinumang mang-iistorbo sa iyo. At ang mga mega yacht dinadala ito sa mas mataas na level. Mga lumulutang na bahay na may mas maliliit na bangka na nakatago sa loob. Ang bagong order na feed ship yacht ni Bernard Arnault ay nagkakahalaga ng $650 milyong, 143 metro ang haba para sa 2026. Puno ng mga magagarang gamit, pribadong sinehan, mga helipad para sa chopper, mga infinity pool na parang dumadaloy sa dagat, mga beach club na bumubukas sa tubig, at may mga garahe para sa mas maliliit na bangka.
Mga miniyate o tender na nakaparada mismo sa loob. Ginawa para sa mahahabang biyahe kahit saan, ang yate ay may mga silid para sa 20 bisita at hiwalay ang lugar ng mga tripulante sa may-ari. Mayroon itong gym at spa sa loob. Ang mga tender ay mabilis na mga speedboat para sa mabilis na pagpunta sa Pampang. Ang yate ay may lounge at kainan. Ang gym ay may mga treadmill at weights. Ang spa naman ay may sauna at massage room. Ang boardwalk ni Tilman Fertitta ay ilulunsad sa 2025, nagkakahalaga ng humigit kumulang 450 milyong dolyar. Mayroon nitong isang buong sports bar para mapanood ang kanyang basketball team, mga helipad, mga beach club na natitiklop at magagandang silid para sa mga bisita. Nag-iimbak din ito ng mas maliliit na bangka sa loob para itong isang gumagalaw na party house. Mayroon din itong gym at spa. Ang yate ay may helipad at mga outdoor lounge area. Ang mga tender ay custom made para sa pangingisda o water sports. Ang yate ay may malaking kusina at silid kainan. Ang sports bar ay may malalaking TV at mga upuan sa bar. Hindi ito mga bangka, ito ay mga higanting bahay sa tubig na may espasyo para sa mga mini yate. Ang mga private jet naman ay nagbibigay daan sa mga bilyonaryo na lumipad ng mabilis at komportable kahit saan. Marami ang gumagamit ng Gulfstream G700 o G650 ER, may mga bago sa 2025 hanggang 2026. Nagkakahalaga ng 75 hanggang 80 milyong dolyar pataas. Malalaking cabin na may mga kama, shower, kumpletong kusina at tahimik na makina, kayang lumipad ng 7,500 milya ng walang hinto, kayang-kaya ang New York hanggang Dubai. Custom na katad, malalaking screen, wifi para sa trabaho o pelikula. Sobrang tahimik ng cabin kaya pwede kang matulog o mag-meeting sa himpapawid. Ang mga upuan ay nagiging kama para sa mahahabang biyahe. Ang eroplano ay may lounge at kainan. Ang banyo ay may shower. Ang kusina ay may coffee maker at ref. Ang Bombardier Global 8000, ang bagong modelo sa 2025 hanggang 2026 ay nagkakahalaga ng 78 milyong dolyar. Pinakamabilis sa Mach 0.94. Malayo ang abot, tahimik na cabin para makatulog sa gitna ng biyahe. Meron itong lounge area at isang buong silid tulugan. Ang eroplano ay may malalaking bintana para sa magagandang tanawin at kumpletong banyo na may shower. Ang mga upuan ay gawa sa custom leather. Ang cabin ay may conference table para sa mga pulong. Ang mga jet na ito ay hindi lang basta sasakyan. Ito ay mga lumilipad na opisina at tahanan na may ganap na privacy. Ang mga fossil ng dinosaur naman ay nagpaparamdam sa mga bahay na parang museo mula sa milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ang Stegosaurus apex ni Ken Griffin ay nagkakahalaga ng 44.6 milyong dolyar, ang pinakakumpletong natagpuan. Ang mga dambuhalang plate sa likod nito ay nagbibigay ng napakalaking at astig na itsura kapag nakadisplay sa mga pribadong silid. Ang kalansay ay 20 talampakan ng haba at halos kumpleto ang lahat ng pangunahing buto. Natagpuan ito sa Colorado at isa sa mga pinakamahusay na napreserba. Ang mga plate ay tunay na fossil, hindi mga kopya. May kasama itong stand para sa pag-mount at ilaw para ma-highlight ang mga plate. Nakailaw ang display para bigyang diin ang mga plate. Kasama sa kalansay ang bungo at mga spike sa buntot. Ang juvenile Ceratosaurus ng Sabe ay naibenta sa halagang 30.5 milyong dolyar. Ito lang ang kilalang bata sa uri nito. Buong kalansay na may matatalas na sungay at pangangatawan ng isang mabilis na mangangaso. Isang pambihirang piraso ng predator na talagang agaw pansin. Ito ay mga 15 talampakan ng haba at nagpapakita kung paano lumaki ang mga dinosaur na ito. Matutulis ang mga sungay at matatalas ang mga ngipin. Nakamount ang kalansay para sa display. Totoo at matatalas ang mga ngipin. Ang mga buto ay nasa mabuting kondisyon para sa edad nito. Hindi ito mga laruan. Ito ay mga tunay na piraso ng kasaysayan ng dinosaur na pag-aari ng mga bilyonaryo. Ang pinakauna sa listahan ay mga obra maestra ng sining na mas mahal pa sa lahat ng pinagsama-sama. Ang portrait ni Gustav Klimt ni Elizabeth Lederer ay naibenta sa Sotheby's noong 2025 sa halagang 236.4 milyong dolyar. Ang pangalawang pinakamahal na painting sa kasaysayan at pinakamataas para sa modern art, may mga gold leaf na dragon na nakapalibot.
Ang mga lumulutang na figura ay nagdaragdag ng parang panaginip na pakiramdam at ang mga magagarang pattern ay kumikinang at humahatak sa iyong atensyon. Ang mga brushstroke ay nagbibigay buhay dito kapag tinitigan mo ng malapitan. Mayroon itong kasaysayan ng pagkakakuha ng World War II at pagkakabalik. Malalim ang kahulugan nito higit pa sa pera. Sobrang laki ng painting na to at siksik na siksik sa detalye na parang nag-iiba ang itsura depende sa tama ng ilaw. Galing to sa isang napakatinding koleksyon at nabenta sa isang eksklusibong subasta. Ang mismong frame nito ay orihinal kaya lalong nagpapataas ng halaga. Totoong ginto ang kumikinang dyan. Ang nakapinta, isang babaeng napakabongga ng bestida na punong-puno ng iba't ibang disenyo. Ayan na nga, mga bilyonaryo na naman ang nagmamay-ari ng mga pinakabagong gamit na may nakakalokang presyo ngayong 2026. Mula sa mga nagliliparang hybrid na kotse paakyat sa mga high-tech na mansyon hanggang sa mga dambuhalang yate na may sariling speedboat sa loob, tapos mga private jet, mga buto pa ng dinosaur, at ngayon, isang painting na nagkakahalaga ng $236 million. Alin dyan ang pinakaikinagulat mo? Mag-iwan ng komento sa baba, pindutin ang like kung na-excite ka. Mag-subscribe sa Wealth para sa marami pang ganito. Manatiling mayaman.